Bago tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy bilang isang senador, siya po ay merong KOJC na 7 milyon ang miyembro buong mundo and more. Meron siyang Glory Mountain na napakaganda at iisa sa Pilipinas yan. Meron siyang Prayer Mountain na yung mga media personalities na nagbisita dyan, laway na laway. Meron siyang Kingdom na 75,000 seating capacity na malapit nang matapos. At gusto nilang kamkamin yan. Meron JMC, Jose Maria College, 70% ng mga estudyante dyan, scholar. Kahit anong simbahan, relihiyong mo, pwede kang maging scholar dyan. Meron siyang Children's Joy Foundation na nagpakain, nagpaaral, nag-aruga sa milyon ng mga bata na ngayon sarado na dahil pinris yung assets nila. So hindi na tayo nag-qualify, hindi na tayo binigyan ng lisensya. Kawawa na may mga bata. Balik na yung mga bata sa mga pamilya nila kaya nga kinuha sa mga pamilya nila dahil hindi sila kayang itaguyod. Imagine ninyo, araw-araw nag-iiyakan yung mga bata, pinaghiwa-hiwalay sila dahil sa politika. Nakakadiri, di ba? Merong SMNI, si Pastor Apollo Kibuloy, na naghahatid ng totoong balita, walang kinakatakutan. Tanggalan mo man ang prangkisa at tuloy-tuloy pa rin lalaban. Tama! Meron pong mga properties worldwide ang KOJC. Nakarating na ako sa mga properties ng KOJC sa Amerika, dito sa Malaysia, sa Hong Kong, sa buong Pilipinas. Alam nyo ba na ni isa sa mga properties na yan, walang nakapangalan kay Pastor Kibuloy? Kasi zero corruption. Ang lahat ng naipundar ng KOJC, pag-aari ng mga miyembro at mga miracle workers nila. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Bago pa siya magtakbo ng senador, marami na siyang mga humanitarian efforts and services. Nilabanan ang CPP, NPA, NDF. More or less 2 bilyon ang ginastos ng KOJC ni Pastor Kibuloy para yung mga anak nyo na pinag-aaral sa Pilipinas hindi ma-recruit ng mga komunista. So, kung may pinag-aaral kayo sa Pilipinas, natulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Marami sa mga kabataan noon na re-recruit ng mga komunista, nagpupunta sa bundok, namamatay. Pero dahil sa laban ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy, NTF, LCAC, laban kasama ng bayan, Pangulong Duterte, naubos ang mga komunista sa Pilipinas. Hindi lang hingi ng kahit anong kapalit. Believe ka dyan, ha? Ngayon, kapag nakatulong ka sa gobyerno, usually, kung magkano yung itinulong mo, limpak-limpak o doble-doble 10 ulit pa yung tatanggapin mo. Ganun sa Pilipinas. You make money to earn money. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, naglabas ng pera, tumulong sa Pilipinas, nanghingi ba ng posisyon kay Pangulong Duterte? Wala! Nanghingi ng pabor kay Pangulong Duterte? Wala! Nagkaroon ng kaso sa Amerika si Pangulong Duterte ng presidente. Nanghingi ba siya ng tulong kay Pangulong Duterte? Wala! Anong ginawa ng current administration kay future Senator Apollo Kibuloy? Siniraan pa, pinaboy pa. Nakakalungkot 'yan. Meron po siyang clean-up drive na kaliwat kanan sa Pilipinas, hindi lang yata sa Pilipinas, pati sa buong mundo.
walang katapusang tree planting activities. Ang gastos niyan. Kung alam nyo lang kung gaano kagastos yan, pero hindi yan tumihingi ng tulong kahit kanino. Kasi advokasya yan eh. Pag advokasya gagawin mo, meron o wala, ang Panginoon na magpo-provide. Amen! Nakapagpaaral ng milyong-milyong kabataan sa tulong ng Jose Maria College at ng Children's Joy Foundation. Milyong-milyong miyembro ang naiahon ni Pastor Apollo Kibuloy sa kahirapan. Yes! Maraming mga dating masasama ang pinabait ni Pastor Apollo Kibuloy. Yes! Kaya sigurado ako, pag nandiyan na yan sa Senado, yung mga satanas dyan, babait na. Di po ako member ng KOJC, ha? Pagkus ako po ay dating kritiko ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay napakagaling na leader, hinarap niya kami at sinagot niya lahat ng mga tanong namin. At nawin niya ang respeto ng Banateros. Kaya sabi ng Banateros, maayos na tao to. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, ipaglaban natin to. Banateros! 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 Yung leader natin ngayon, pag tinanong mo magpa-drug test, ang sagot, hindi naman yan konektado sa public office is public trust. Pag tinanong mo, saan nyo dinala pera, may kaso ka. Pag tinanong mo, ganito, ganyan, kulong ka. Ganyan ang gobyerno na meron tayo ngayon. Umiiwas sa mga batikos pero ang gagaling magnakaw. Si Pastor Apollo Kibuloy humaharap sa lahat ng hamon. Alam niyang wala siyang kasalanan, kaya hinaharap niya lahat ng kaso. Yes! Pastor! Hindi pa yan senator, ha? Private na tao pa lang yan. Pero ganyan na yung laki ng impact. At nagawa niya yan sa loob lamang ng 40 years. So, posible. Kaya ba? Miyembro niya la. Currently, walay. Pangalawa, death penalty sa mga kurakong. Itataguyod niya yan. Ibinaba ni Attorney Vic ng 1 million kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit piso eh. Basta nagnakaw sa pera ng taong bayan, dapat daw yan binabaril sa luneta. Si Pastor Apollo Kibuloy, tuluyan niyang susugpuin ang salot na droga at CPP, NPA, NDF. Si Pastor Apollo Kibuloy ay biktima ng pang-aabuso ng gobyerno, kaya ipagtatanggol niya kayo sa lahat ng mga mapang-abusong mga nasa gobyerno. Siya po ay mapagmahal sa kalikasan, advocate po siya ng kalinisan, kagandahan, at kalusugan. Tutulong po si Pastor Apollo Kibuloy para maangat ang buhay ng mga Pilipino. Meron tayong poverty alleviation advisor na wala namang ginawa, kundi sumita lang ng sumita sa mga Duterte. Ang totoong poverty alleviation, si Pastor Apollo na magbibigay sa inyo. Sa mga OFW na minamahal ni Pangulong Duterte at minamahal ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinabi natin kanina na pangarap niya magsiuwi na kayong lahat para makasama niyo mga mahal niyo sa buhay. Pero bukod dyan, habang hindi pa kaya yan, magtatatag po si Pastor Apollo Kibuloy ng isang batas para magkaroon po kayo ng pensyon, kayong lahat ng mga OFW. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo na kapag kayo ay meron ng certain period of time na nagtrabaho abroad, ang gobyerno at ang mga employers ay magtutulong para pag uwi nyo sa Pilipinas, meron kayong pensyon. Merong libreng edukasyon para sa mga anak ninyo.
May libreng pabahay. Yes! Si Pastor Apollo Kibuloy, papalaguin ng turismo. Kagabi, nandyan kami sa yung sikat na dito, street food. Alam mo, pag pumunta kayo sa mga tourist destination sa Pilipinas, wala nang turista. Wala na, nandito na lahat. Dati tayo destinasyon yan, ang ganda ng Pilipinas eh. Pero dahil matapobre yung mga namumuno sa bayan natin, yung mga dapat na mag-spend ng pera nila ng mga turista, nandito na, wala na sa Pilipinas. Kaya bagsak ang turismo. Ibabalik yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo! Libreng abogado at libreng medical assistant sa lahat ng mga Pilipino. Sino may ayaw niyan? Nagtatag si Pastor Apollo Kibuloy ng isang eskwelahan. Meron siyang med school, meron siyang law school, at lahat ng mga pools of lawyers na mapuproduce nito and pools of doctors na mapuproduce nito, magsisilbi sa mga Pilipino. Ang mga doktor ang kakatok sa mga bahay para magtanong kung sinong may sakit, saan ka pa. Pinaka-importante sa lahat, yung food security. Alam nyo ba na ang KOJC, kahit hindi kumilos, 3 taon silang kakain. Ganon sila ka-self-sufficient, ganon sila ka-unlad, ganon kagaling yung leader nila. Gusto nyo ba sa Pilipinas yan? Isang buwan pa lang tayong inuulan eh. Nag-aangkat na naman tayo ng bigas eh. Nag-aangkat na naman tayo ng kung anong produkto eh. Sa KOJC, 3 years silang kakain kahit hindi sila kumilos. Saan ka makakita ng ganyan? So gusto natin yan. Nagawa niya sa KOJC, kaya niyang gawin sa Pilipinas yan. Iko-konekta ni Pastor Apollo Kibuloy ang hiwa-hiwalay na bansa. Ang hiwa-hiwalay na isla ng bansa natin. Kulay sa buong Pilipinas, konektado ang lahat ng mga isla. Luzon, Visayas, Mindanao, mas madali nang mag-travel. Ang papangit ng airport natin, reklamo tayo ng reklamo. Magtatayo si Pastor Apollo Kibuloy at gagawa siya ng paraan para yung vision niya na magkaroon tayo ng maraming train, ng bullet train sa Pilipinas. Mula Batanes hanggang Hulo. Yon! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Ngayon, maraming mga programa ang gobyerno, nililipat yung mga kababayan nating mahihirap dito, nilalagay dito. Pero hindi nagtatagal, bumabalik din sila. Bakit? Kasi doon sa nililipatan nila, walang trabaho. Alam nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, pag nag-relocate ng mga kababayan natin na naghihirap sa buhay, nag-relocate sa isang lugar, sasamahan niya yun ng trabaho, sasamahan niya yun ng, magtatayo siya ng multiple BGC-like business districts sa lahat sa buong Pilipinas. Para yung mga relocations ng mga kababayan natin na mahihirap, pag dinala sila sa isang lugar, hindi na sila aalis doon kasi nandoon ang trabaho, nandoon ang pabrika, may simbahan, may eskwelahan, may mga mall. Ganyan ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi band-aid solution. Peace and order, kasama yan. Kasi yan ang talagang tinutukan ni Pangulong Duterte. Pero alam ba natin na kung si Pangulong Duterte naglunsad ng gera laban sa illegal na droga at peace and order, si Pastor Apollo Kibuloy ang maglulunsad ng gera laban sa mga kawatan sa gobyerno. Yes! Sabi ni Pangulong Duterte kanina, si Pastor Apollo Kibuloy ang magsisilbing konsensya natin sa Senado. Yes! Magbabantay ng pera natin sa Pilipinas. Marami pa tayong mga gustong sabihin tungkol sa mga nagawa ni Pastor Kibuloy. 3 araw siguro hindi pa tayo tapos. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado!
Kwento ko lang mabilis na mabilis yung Tamayong dyan sa Davao, kung sino ditong nakakaalam niya. Siya po ang gumawa ng paraan para mapasimento yan. Dati po ang mga tao dyan hanggang elementarya lang. Nagtayo siya ng high school. Kasi yung mga kabataan dyan sa sobrang layo ng syudad, hindi na makapunta sa bayan para makapag-high school. So ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagtayo siya ng high school doon para inilapit niya yung eskwelahan, yung edukasyon sa mga tao doon. Para hindi lang sila hanggang elementarya, at least man lang hanggang high school, may laban na sila. Sa Pilipinas pa naman, magtitinda ka lang ng ventilador, kailangan Miss Universe ang ano. So kay Pastor Apollo Kibuloy, walang discrimination. Kahit sino ka pa, basta Pilipino ka. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo. Basta Pilipino ka, tutulungan ka. Ganon ang Pastor Apollo Kibuloy na nakilala natin. Kung mahal nyo ang bayang Pilipinas, wag na tayong bumoto ng mga kawatan. Wag na kayong magpabudol. Kung mahal nyo ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga kandidato na matitino. PDP, straight. PDP. Sino dito ang gusto pang magkaroon ng VP Sara Duterte sa 2028 na tatakbo presidente? Duterte. 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 Kung gusto nyong meron ng VP Sara sa 2028, iboto nyo lahat yung PDP. Yes. Kasi kapag ka nanalo yung mga kawatan sa kabila, laglag si VP Sara, patay ang bayang Pilipinas. Wala nang maglilid sa Pilipinas, maniwala. Lahat yan gigipitin, lahat yan ikukulong, lahat yan. Lahat tayo apektado. Kaya kung ayaw ninyong mangyari yan, ito yung unang-unang step para ma-achieve natin lahat nitong mga pangako na to. Pastor Apollo Kibuloy is just one person. Hindi niya kayang mag-isa na i-implement yung 70 na batas niya, nakakulong pa siya niyan. 70 yung nagawa niya. What more kung malaya yan? Diba? So hindi niya kayang mag-isa na maisa katuparan lahat yan. Kailangan niya yung 8 na mga co-members niya dyan sa PDP laban. Kaya iboto po natin yan straight. At panghuli sa lahat, kung hindi kayo makaboto dito, please, kausapin ninyo yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas para sa Diyos at Bayan. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Yes. Thank you very much.